Magandang hapon po dyan sa mga ngayon lang po nagbukas at manonood ng ating live. Naway may bagong gagawin ang Diyos sa buhay ninyo dyan, mga nanonood, na sa mga susunod na panahon ay pupunta na rin kayo dito. Amen po? So, tuloy tayo. Purpose of a new season. No, pamagat po ng ating pag-aaralan ay Purpose of the new season. Ano ba yung purpose? Tagalog. Reason, dahilan, no? Bakit merong bagong panahon? Amen? Layunin ng bagong panahon. Bago ko po i-share, no, bigay lang po ako ng konting patotoo. Kasi po, may patay na naman. Alam niyo po dun sa aming pinag-sessionan ko ng dialysis, hindi maiwasan yung palaging may namamatay eh. Amen? Noong nakaraan po, meron na naman. Nakaraan linggo, meron na naman po. Pero bakit si Elder August di pa na... Dahil may new season pa, di ba? So salamat sa Panginoon dahil patuloy tayong pinapalakas ng Panginoon. Amen? No? Sabi ko nga sa sarili ko, wala na akong ibang pag-asa. Wala na tayong ibang pag-asa kundi ang ating Panginoon lamang. Dahil sa tinatakbo po ng buhay natin ngayon, ay bagamat nasa ilalim tayo ng mga pagsubok, mahabang pinagdadaanan, pero kanina nga, binanggit po kaninang umaga na lahat ng may sakit, pinagaling na ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. So, purpose of the new season. Ang sabi dito, may question po dito. Ang sabi dito, why season are very important in our life? Bakit ba yung mga pagbabago ng buhay, pagbabago ng panahon, bakit itong new season na ito ay importante po sa buhay natin? Pakitanong nga po yung inyong katabi. Wala na naman katabi Sister Baby dito. Bakit ba importante ang bagong panahon? Bagong season. Sabi kanina ni Pastor Pin, kaninang umaga, ngayon po ang season na ng ang mga Kristiyano ay pagpapalain. Ngayon na ang season na mga Kristiyano ay iaangat ng Panginoon. Ito na ang season na mga Kristiyano ay makakaranas na ng kabutihan at kagandahan ng ating Panginoon. 2 years later po, nakapakinig na ako ng mga prophecy tungkol sa Pilipinas. Amen? 2 propeta ang narinig ko na nag-prophesy na year 2025, iaangat ng Diyos ang Pilipinas. Ewan ko kung kilala niyo po yung mga propeta na yon, na ano ko lang siya, na panood ko lang siya sa cellphone. 2 magigiting na mga kilalang propeta sa ibang bansa. No? Ang Pilipinas ay makakaranas ng sabing ganon, yung ating ekonomiya itataas ng Panginoon. Yung ating utang mababayaran. Napakalaki kaya ng utang ng Pilipinas. Trillion. Di po ba? So nung narinig ko po yun,
Siyempre, bilang isang Kristiyano, pangahawakan po natin yun. Dapat po, bigyan natin yun ng diin sa puso natin na magaganap ito pagdating ng time. Mangyayari ito sa Pilipinas. Bago dumating ang Panginoon, ang Pilipinas ay makakaranas ng masagana, makikilala, at itataas ng ating Panginoon ang ating bansa. Dahil 10 years ago, may nag-prophecy na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang itataas ng Panginoon at tatawagin siyang the spiritual Israelites. Yung bansang Pilipinas. Kaya po napakaganda ng mga pangakong ito. No? Kaya kung susundan lang natin sa ating bagong panahon, mangyayari po ito. At mismo tayo mga Kristiyano makakaranas nito. Na ang ating bansa ay iaangat ng Panginoon bago siya dumating. Naniniwala po ba kayo ron? Kung naniniwala kayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Why seasons are very important in our life? No? Ang sabi dito, the truth is, the very season in our life, beneficial and very normal part of our life. So, ibig sabihin, yung season pala na dumarating sa buhay natin, lalo na yung mga season natin ngayon, ito pala ay magkakaroon ng benepisyo sa atin. Magiging beneficial ito in a very normal part of our life. Dahil merong 4 na season, di ba? Ano ba yung 4 na season na ano ba yung panahon, di ba? Merong 4 na panahon. O yun. Winter, spring, summer, or fall. Yan. So ito po, dito po sa aking napag-aralan, meron pala itong kaugnayan sa buhay ng isang Kristiyano kapag tayo ay lumilipat ng season. Pabago-bago ng panahon. Ang sabi dito, summer season, di ba? Alam niyo naman yun, mainit. Di ba? Pag summer, dito sa atin, mainit. Kaso lang dito sa Pilipinas, 2 lang kasi ang panahon eh. Di ba? Summer and rainy. Di ba? Wet and dry lang. No, hindi katulad sa ibang panahon sa mga lugar ng sa Europa o sa Amerika, may 4 na panahon. So, ang sabi rito, summer can bring happiness and joy. No, inihalin tulad itong panahon na ito sa panahon din ng mga buhay ng bawat Kristiyano. Na kapag pala summer, ang panahon pala ng mga Kristiyano ay nagiging very happiness and joy. Pag summer. Di ba totoo naman? Di ba pag summer, kung saan tayo nagpupunta? Di ba nandyan yung tawag nito, excursion. Nandyan yung soaking. No, pag summer. So kumbaga, yung panahon natin, yung klima, na naihahalin tulad sa buhay ng isang Kristiyano kapag dumarating yung bawat panahon. Katulad niyang summer. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano kapag summer, malaya. Nagagawa natin yung gusto nating gawin. Amen po? Kung saan man natin gusto pumunta dahil wala ngang masyadong sagabal dahil summer. Pero pagdating naman ng autumn. Ano ba yung autumn? Autumn taglagas. No, ang sabi rito, the autumn climate bring discomfort and pain. So dumarating din sa buhay ng Kristiyano yan, di ba? Na minsan
ang buhay natin parang discomfort, hindi tayo mapalagay. Tapos kung minsan nandyan yung sakit, yung nakakaramdam tayo ng kapaguran, ng ano ba yung Tagalog yung pain? Hindi naman sakit yun eh. Kirot, o mga rayuma natin dyan, mga sa balakang, no? So kapag, yun pala, yung autumn, kasi ano to yung taglagas eh, di ba? Pag autumn pala, dun sa mga panahon na, ano to, sa Europa o sa Amerika, pag autumn pala, lahat ng dahon ng mga puno, di ba? Naglalagas. So parang tayo din, mga Kristiyano, naglalagas din. Or naglalagaslas yung ating mga buhay Kristiyano na minsan discomfort tayo at kung minsan naman may pain. Nakakaranas tayo ng hirap, nakakaranas tayo ng sakit, ng kirot. No, hindi naman maiwasan. 'Di ba? Sinong may makirot ngayon? No? Kaninang umaga, paggising ko, no, para bang siyempre pagka masakit ang katawan mo, no? Uminom kaagad ako ng Biogesic. Kasi sabi ko baka hindi ako maka-attend. Talagang makulit yung yung katawan ko, mahina. Pero talagang ganoon eh, dumadaan tayong ganoon sa ganong season ng autumn, yung taglagas. Amen? Yung susunod naman na season, winter season naman. Ano naman yung winter? Taglamig. No, ang sabi dito, winter brings us self-reflection. Yung parang hindi tayo makapag muni-muni. Kasi pag taglamig, di ba, parang ang hirap kumilos. Sino na nakaranas nun? Alam niyo po sa Saudi Arabia, akala niyo mainit doon lagi. Nagwi-winter po doon. Umuulan po doon ng yelo. May time doon na umuulan ng yelo. At pagkatapos, ang bawat kwarto namin, yung aircon namin doon, hindi lang po yan gagamitin mo pag tag-init, malalamigan ka. Magagamit mo rin ng aircon pag taglamig, may heater yung aircon. Kaya ibang klase ang ang klima sa Saudi. Kaya nga sala sa init, sala sa lamig ang mga Arabo eh. Kaya yung damit nila mahaba, tapos mahaba yung manggas, meron silang sa ulo. Kasi ganun ang panahon. Sobrang init at sobrang lamig naman. Hindi pa pwede yung pag natulog ka, naka-jacket ka lang. So ganun. No, kapag tag-winter pala, meron tayong self-reflection. Dito natin nararanasan, buhay Kristiyano, yung mga pagmumuni-muni. Yung bang pagkataglamig, di ba, nasa isang sulok ka lang, nakakatamad kumilos. No, sa buhay Kristiyano naman natin, dito tayo nakakaisip ng mga bagay-bagay na mahalaga sa buhay natin. Yung pagmumuni-muni, tawag doon self-reflection. Amen po? So, bawat season, merong importante sa buhay ng isang Kristiyano. Meron siyang tinatawag na kalimutan ko tuloy sa Tagalog. So, yung susunod naman, spring. Ano naman yung spring? Taglagas. Autumn, taglagas eh. So, tagsibol. Yung spring naman, tagsibol. Nagsisimula naman, tumutubo naman yung mga halaman. Nagkakadahon na yung mga puno. So, ibig sabihin, ang sabi rito, spring brings us opportunity and learning again.
So meron pala siyang sequence dun sa mga season. Sa buhay ng isang Kristiyano, mararanasan natin, may ganun palang sequence ang buhay ng isang Kristiyano. Na lahat pala ng season, kailangan maranasan natin. Amen? Dito sa atin kasi, ang season, isang matinding buhos ng ulan. At saka isang matinding tag-init lang. Yun lang naman ang season sa atin. Kaso wala namang matindi. Pag nagtag-ulan, talagang lubog pati church natin. Di ba? Wala nga taglamig, pero lubog naman yung church natin. So, ibig sabihin, nabanggit ko tong mga season na ito. So, meron pala sa buhay ng isang Kristiyano na ang season pala natin ay dumarating sa ganitong sitwasyon. Na kailangan pala tayong magmuni-muni, kailangan pala maranasan natin yung discomfort, kailangan pala magka-pain tayo. Kasi sumusunod din tayo sa season. Amen po ba? So nakukuha niyo po? So ang sabi rito, may tanong na naman, what the season teach us? Ano naman ang natututunan natin sa mga season na ito na dumarating at nararanasan natin? Ang sabi rito, the weather of the season teach us to see the best in a situation. Ang sabi, ang panahon ng mga panahon ay nagtuturo sa atin para makita natin yung pinakamahusay na sitwasyon para sa atin. Amen? Kasi kapag dumadaan pala tayo sa season, nakikita natin kung ano yung sitwasyon na nasaan na tayo. Amen po ba? Ang sabi rito, the weather of the season teach us to see the best in a situation, to stay in and now. Para po tayo ay manatili kung ano yung meron tayo. Ang sabi rito, and to the focus of what can be controlled. Para mapokusan po natin kung ano yung pwede natin i-control sa buhay natin bilang Kristiyano, kailangan dumaan tayo sa mga season. Amen po. Sabi ng Proverbs 15:4, yan, ang sabi rito, ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao. Ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat ng nakakasugat ng kasi nga ang sabi rito, the best na sitwasyon na kailangan meron tayo to stay and now and to focus on what can be controlled. Ibig sabihin pala, kaya pala natin dapat maranasan itong mga season na ito para makontrol natin kung ano yung sobra at ano yung kulang. Kailangan bilang isang Kristiyano, nakokontrol natin ito na sa mga season na dumarating, kailangan alam natin kung ano yung ating gagawin. Amen po ba? Kaya ang sabi rito, ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban ng tao, ngunit ang masakit na salita ay nakasusugat ng puso. Kaya pag dumarating yung mga bagay na ganito, kailangan maging malumanay po tayo, maging sa pagsasalita. Amen? Kailangan po, mahinahon lang po tayo sa mga season na dumarating sa ating buhay. Amen po. Sabi ng Proverbs 19:21, sana? Saan ba tayo? Proverbs 19:21. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Amen po. Marami tayong pinaplano sa buhay natin, pero kailangan ang masusunod pa rin ang Panginoon na siyang magkokontrol sa atin. Dahil kontrolado niya lahat ang sitwasyon, kailangan tayo sa bagong season, sa bagong
paglipat ng mga panahon, kailangan ang Panginoon pa rin ang dapat masunod. Amen po? Ang sabi pa rito, the biggest lesson the season can teach us the nature of impermanence, that things are constantly changing. Ang ibig pong sabihin, dapat may natututunan tayo sa mga season na dumarating sa ating buhay. Ang sabi pa rito, ang pinakamalaking aral na matututunan natin sa paglipas ng mga panahon ay yung tayo ay nagiging matatag. Amen? Kailangan matuto tayo dun sa mga season. At yung pinakamalaking matututunan natin sa paglipas ng mga panahon ay yung lagi tayong maging matatag. Impermanence. Amen po? Lagi tayong matatag that things are constantly changing. Dahil maraming mga bagay ang mga nagbabago sa ating paligid. So kailangan matuto tayong maging matatag, matuto tayong maging kontrolado ang lahat ng bagay. Amen po? Hello? Kasi ang sabi rito, Proverbs 18:10, ano ba yung Proverbs 18:10? Ang Panginoon ay katulad ng toreng matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. So, ibig sabihin, the Lord is a strong tower, and the righteous run into it, and they will save. Amen? So, wala na pong ibang matibay na muog, wala na pong ibang matibay na tower, kundi ang ating Panginoon lamang. Sa lahat ng mangyayari po sa ating buhay sa paglipas ng mga panahon. Kanina, ang ganda nung sinabi ni Pastor Pin dito na panahon na para tayo ay tumindig. Panahon na para tayo ay magsipag sa gawain ng ating Panginoon. Panahon na para sa lahat ng bagay na gagawin ng ating Panginoon. Amen po. 1 Corinthians chapter 3, verse 1. Hanggang anong oras ba tayo paghapon? 5:30? 5 lang. Tagal pa naman itong ano ko. Hindi. Kabaliktaran po. Ang sabi rito sa verse 1, mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kanina, panay ang sigaw ni Pastor Pin dito, kailangan tayo sumunod sa Espiritu ng Panginoon. Amen? Kailangan tayong magpasakop kung ano man yung kilos ng banal na Espiritu, kailangan tayong sumunod. Pero ang sabi ni Pablo dito, mga kapatid, hindi ko kayo makausap noong bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Hindi ko kayo makausap. Tapos ang sabi dito, kung hindi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. New season na po, mga kapatid. Kailangan makausap tayo ng Diyos spiritually. Kasi sabi ni Pablo, kundi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya. Ibig sabihin, carnal. Gusto ko usapin ni Pablo yung mga taga-Korinto kasi alam niyo po yung mga Kristiyano sa Korinto, ano yan matitigas ang ulo. 'Di ba? Kilala yan yung Church of Corinth. Sinabihan pa nga ni Pablo sila mga Flippy? Flippy ba yun? F-L-I-P-P. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng Flippy? Mga baliw. Isipin mo, ganun ang turing ni Pablo doon sa mga Korinto. Kasi yung titigas ng ulo. Sa verse 2, Brad. Ang mga ipinangaral ko sa inyo, yung mga simpleng aral lamang
dahil hindi pa ninyo kayang unawain ang malalalim na pangaral. At kahit ngayon, hindi pa ninyo ito kayang So hanggang ngayon daw, hindi pa kaya. Ang ginagawa kasi ni Pablo, usapang usapang makalaman. Hindi usapang spiritual. Kasi sabi niya nga, di ba sa verse 1, hindi ko kayo makausap. Ang bihira naman kayo. Hindi ko kayo makausap spiritually. Lagi ko kayo nakakausap, carnal, laman sa laman. Ibig sabihin, walang natututunan yung mga taga-Korinto. Hello, SMHG Church. Alam ko, marami na tayong natutunan. Amen? We are spiritual. Hello? Amen po ba? Sabi po at kahit ngayon hindi pa ninyo ito kayang unawain. Verse 3. Dahil makamundo pa rin nga kayo, ano sabi? Dahil makamundo pa rin kayo, nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away. Pakitaas nga ang kamay na may kaaway dito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Walang kaaway. Yes. So kinakausap tayo ng Lord spiritually. Amen. At hindi ba patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? Grabe si Pablo, no? Kumbaga parang para sa kanya, pagka namumuhay ka ayon sa laman, paprangkahin ka niya. Amen? So new season na tayo. Kailangan mamuhay na tayo ng ayon sa Espiritu. Verse 4. Kapag sinasabi ninyong kay Pablo ako o kay Apolos ako, hindi ba't para kayong mga taong makamundo na nagkakampi-kampihan? Amen. Hindi po tayo kung kanino lang. Hindi po tayo para kay Pastor Pin lang. 5, Brad. Sa 5. So karamihan pa sa atin nagkakampi-kampihan. Bakit sino ba si Apolos at sino ba naman akong si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginagamit niya upang sumampalataya kayo. So lahat po tayo lingkod lamang ng Diyos dito. Amen? Walang kay Pablo, walang kay Apolos dito. Lahat tayo dito para kay Kristo. Amen po ba? Wala pong sabi rito, lahat tayo ay lingkod lamang ng Panginoon. At ang sabi rito, at ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawaing ibinigay sa amin ng Panginoon. So tama po, na tayo po ay gumagawa lamang ng mga bagay para sa ating Panginoon kung ano yung ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? So gawin lang natin kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin. Gawin lang natin kung ano yung dapat gawin para sa Panginoon. Ito po yung ating bagong panahon. Verse 6. Ako ang nagtanim at si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapatubo or nagpatubo. So wala pong halaga kung sino po si Pablo, walang halaga kung sino po si Apolos. Ang mahalaga ay ang Panginoon na nagpapatubo sa atin, na nagpapatatag sa atin. Di ba? Parehas lang naman sila manggagawa eh. Lahat naman tayo pare-parehas lang na manggagawa rito. Ngunit ang Panginoon ang nagpapatubo at nagpapalakas sa atin. Amen po ba? Kung wala ang Panginoon, hindi tayo lahat titibay at lalakas. Amen po? Lahat tayo ay manggagawa lang ng ating Panginoon. So kung tayong lahat ay manggagawa, magtulong-tulong tayo sa gawain. Amen po ba? Verse 7,
Hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpatubo nito. Walang halaga kung ano ba kung sino man kami, walang halaga kung sino man ang ginagamit dito sa harapan, ang mahalaga ay yung Diyos na ating pinaggagamitan. Amen po ba? Kasi, sabi nga ni Pastor Pin kanina, di ba? Kahit walang isda, may dagat yan. Ang masama, kung may isda, wala namang dagat, mamamatay yung isda. Amen? Kung may lupa, kung walang pananim, may lupa yan. Hindi naman mawala yung lupa. Kaso lang ang importante ay, ang mahalaga, may lupa nga, ay may tanim ka nga, wala namang lupa, patay din yung pananim. Ganon din po tayo sa Panginoon. Lahat po tayo naglilingkod sa Kanya at siya ang nagpapatubo sa atin. Amen po. Siya po yung nagpapalakas. Siya yung source na pinanggagalingan ng ating lakas. Di ba? Wala namang, hindi naman importante yung kung sino yung nagtanim. Diba? Hindi naman importante kung sino yung nagdidilig, kung sino yung nag-aalaga. Ang importante, yung Diyos na nagpapatubo doon sa pananim. Amen? Importante yung Diyos na nasa sa atin na nagpapalakas at nagpapatibay sa atin. Amen po ba? Verse 8. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong mga lingkod lamang. Lahat po tayo lingkod lang ng Panginoon. Amen? Pakitaas nga ng kamay ng lingkod ng Panginoon. Taas ang kamay. Lahat tayo, taas. Lingkod lang po tayo. Amen? Tayo po ang nagtatanim, tayo ang nagdidilig. Tapos ang sabi rito, ang bawat isa sa kanila ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanilang ginawa. Hello? Meron palang silbi yung pagtatanim at pagdidilig natin dahil may gantimpala pala yan. So ito na yung season ng ating pagtatanim, ito na yung season ng ating pagdidilig, at ito na rin yung season na natatanggap tayo ng gantimpala. Amen? Kaya nga tayo pinatatatag, kaya nga pinagaganda ng Diyos ang buhay natin para tayo ay magpatuloy sa pagtatanim at pagdidilig. Next. Kami ni Apollos ay nagtutulungan. So ibig sabihin, meron tayong companion sa bawat isa. Meron tayong pagtutulungan. Kaya nga sinabi ni Pastor Pin kanina, nung sa Dawn Watch, minsan 4 lang sila, 3. Pero ngayon, ang dami na nila sa Dawn Watch. Tuwing Miyerkules, nakikita ko po, ang dami na nila. Minsan, 8, 7. Bakit? Kasi nagtutulungan. Amen? Bilang mga manggagawa ng Diyos at kayo'y katulad ng bukirin na ipinagsasaka sa amin ng Diyos. Para tayong mga bukirin na pinagsasaka ng ating Panginoon at ang sabi rito, maihahalin tulad din kayo sa isang gusali na kanyang itinatayo. Kapag ang Diyos ang nagtayo ng gusali, sigurado yan, matibay yan. Amen? And tayo yung mga gusali na yun. Tayo yung itinatayo ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Lord, no, sa Isaiah 33 verse 5 and 6, I am the firm foundation. Ang Diyos ang ating pundasyon. Ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon ang dakila sa lahat. Siya'y naninirahan sa langit. Paiiralin niya ang katarungan at katuwiran sa Jerusalem. At sa verse 6 niyan, maganda. Sabi ng verse 6, siya ang magpapatatag sa inyo. Ang Lord ang nagpapatatag sa atin. Amen?
Ito na yung panahon na dapat tayo ay maging matatag. Sapagkat ang sabi rito, sa inyo iniingatan niya kayo at binibigyan ng karunungan at kaalaman at ang mahalagang kayamanan ninyo ay ang pagkatakot sa ating Panginoon. He is our firm foundation that will not ruin anymore. Na ang foundation na ito, ang tower na ito, kailanman ay hindi nababagsak. Kasi ang Panginoon, yung tower na yon. Amen po ba? Pag ang Panginoon, ang pundasyon, wala nang bagsakan yan. Amen? Kaya sa bagong season ngayon, kailangan na nating magpakatatag dahil ang Panginoon mismo ang ating pundasyon. Ang Panginoon mismo ang ating strong tower. Amen po? Tuloy tayo sa verse. Anong verse na? Nak. 10. At ako naman bilang dalubhasang nakapagtayo ng isang na siyang naglagay ng pundasyon ayon sa kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos. Pagkatapos iba naman ang manggagawa ang magpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit kailangan maging maingat ang bawat nagtatayo. Amen? Kapag ito pala ay inumpisahan mo, hindi mo man ito matapos, merong susunod na gagawa nito. At tayo po yun na sinabi ng Panginoon ni Pastor Pin kanina, generation by generation. Amen? Kung matatapos na po yung henerasyon namin ni na Pastor Tony, henerasyon nyo naman. Di ba? Dapat yung henerasyon nyo rin ang magtutuloy generation by generation. Iba naman ang manggagawa at magpapatuloy pagpatatayo ng gusali. So ibig sabihin ng pagtatayo ng gusali sa ating Panginoon tuloy-tuloy. Walang hihinto. Matapos man kami, mga pastor dito, yung mga susunod na henerasyon, katulad ng mga anak ni Yeng, yan ang mga susunod na henerasyon. Mga anak ni... May anak ka ba? Dalawa. Yung mga anak-anak na natin ang susunod na henerasyon. Amen. So kaya hindi po matitigil yung season by season or any season na darating. Sabi nga ng Biblia, di ba, sa Timothy ba yun? Na preach the gospel, season or not, season or out of season. Napapanahon man o hindi man napapanahon, ipipreach natin ang gospel. Kaya dun sa kanto ng nagulat sila, biglang nagkaroon ng panahon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nagpapasalamat ako sa mga kalalakihan nung nakaraan, napakaraming sumama. No? Kaya sa susunod, dapat sumama din tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. New season. Next. Dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay maliban sa nailagay na. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Wala naman talagang iba ng pundasyon eh. Yung pundasyon na inilagay ng Panginoon noon, yung pa rin ang pundasyon na tinatayuan natin ngayon. At hindi na yan matatanggal kahit kailan. Amen? Season or not season, yung pundasyon, nakatayo yan at wala nang bagsakan yan. Kasi, bakit hindi nababagsak? Maliwanag, si Kristo yung pundasyon. Amen? Kaya sa hapong ito, mga kapatid, dito sa ating kalagitnaan, itatag natin ang bagong season. Kahit po may mga edad na tayo, yung mga senior dyan, sino yung mga senior? Tasan kami mga senior? Ayun o. Puro senior pala yung nandun. Oo. Gagamitin din po tayo ng Panginoon kahit mga senior na tayo. Kasi nga yung pundasyon nyo, yung likod ninyo, matibay pa yan.
Yung pundasyon, patitibayin pa ng Lord yan pag ginagpagamit pa kayo sa Panginoon. 12. Last na ba yan? May magtatayo sa pundasyong ito at gagamit ng mabuting klase ng mga materyales gaya ng ginto, pilak at mamahaling bato. Meron namang gagamit lamang ng kahoy, tuyong damo at dayami. Ibig sabihin pala sa pagtatayo ng pundasyon, iba't ibang klase ng materyales ang ginagamit. Pero kanina ipinakita dun sa verse 11, isa lang naman ang tunay na pundasyon na hindi na magigiba kailanman, kundi ang ating Panginoon ang tunay na pundasyon. Amen? Wala na po itong gibaan. Praise God. Next. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng itinatayo bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Ngunit sa araw ng paghuhukom, sinabi kagad ni Pablo yung resulta na mangyayari na sa pagdating ng panahon, sa pagdating ng paghuhukom, pagharap natin sa ating Panginoon, makikita ang kalidad na itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Ibig sabihin pala, season by season, lagi tayong sinusubok ng ating Panginoon. Amen po? At sa paghuhukom, pagdating ng time, alam niyo ba yung paghuhukom? Hello? Diba? Yun yung judgment. Na pagharap natin sa Panginoon ay matibay tayo. Amen? Bakit tayo naging matibay? Kasi sumasabay lang tayo, sumusunod lang tayo sa mga panahon ng ating Panginoon. Ngayon, this is the season. Tandaan po natin, ito na ang panahon ng mga huling panawagan ng ating Panginoon dito sa church. Kung bakit meron tayong team na moving on to this season. Ito na siguro yung pinakahihintay nating panawagan ng Diyos sa panahon natin ngayon na tayo ay kumilos na tayo ay mag-move na. Amen? Move na tayo. Wala nang patumpik-tumpik pa. Amen? Ako nga kung sa ganito kong kalagayan, hindi nga ako nagpapatumpik-tumpik eh. Dahil alam niyo po ba, kunin man ako ng Panginoon ngayon, sigurado na ako. Amen? Sino naniniwala? Kunin man ako ng Panginoon ngayon, ako'y sigurado na makakasama ko ang Panginoon sa langit. Magpapatumpik-tumpik pa ba ako sa konting panahon na ibinigay sa akin ng Panginoon? Kailangan ko pa bang umatras? Kailangan ko pa bang mag-isip? Hindi na. Wala nang isip-isip. Basta ang isip natin ngayon, dumiretso, maglingkod sa Panginoon, ipamuhay ang Panginoon, at tayo ay sa Panginoon. Amen? Magsasaga pa ba akong gumising ng 3:00 ng madaling araw para manalangin? Kailangan pa ba nating magpatumpik-tumpik, mga kapatid? This is the season. Kaya salamat sa Panginoon dahil binubuksan niya yung isip natin sa mga panahon na darating at sa mga panahon na ginagawa niya sa buhay natin at sa church ng SMSG family. Amen? Salamat sa Diyos. Kasi dati, hindi ganito yung hindi ganito yung standard ko sa pagiging Kristiyano. Hindi ganito kalalim. Pero ang sabi niya sa akin, sige, total, ganyang karil lang naman. I-dialysis kita. Nung ako po'y dinialysis na, doon ko po napagtanto na ganito pala si Lord. Napakabuti pala ni Lord. Kasi kung hindi ako dinialysis, tigbak na ako ngayon.
So ang dialysis pala para sa akin ay nakabuti. Dahil, bakit? Bukod sa nakabuti sa akin, lumalim pa yung pagkakaalam ko ng tunay na kagustuhan ng Diyos para sa akin. Dati tamad na tamad po akong manalangin. Pero meron po akong na-receive na turo. Ang sabi niya, kung kailan tinatamad kang manalangin, tsaka ka manalangin. Kung kailan ka tinatamad magbasa ng Biblia, tsaka ka magbasa. Kung kailan ka tinatamad na umatin, tsaka ka umatin. Grabe yung feedback pala niyan, napakaganda sa buhay ng ating Kristiyan, sa buhay ng bawat isa. Ngayon, parang buhay ko na pagdating ng 3:00 ng madaling araw, ginigising ako ng Panginoon. 3:00, 3:30, gigisingin ako ng Panginoon. Kahit anong pagod ko, kahit nalalata yung katawan ko, talagang babangon ako para manalangin at sambahin ang ating Panginoon. Because of that new season. Amen? Pero purihin ang Diyos. Hindi mo naman pagsisisihan kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na yon. Kasi nga, nakatanim na sa puso ko ngayon, sa konting panahon na itatagal ko dito sa mundo, sasayangin ko pa ba? Mga senyor, kung pagkasilang natin, hindi pa natin kayang bilangin sa mga kamay natin yung buhay na itatagal natin dito. Lalo na ngayon, senior na tayo, bilang na. Amen? Baliktad nga sa Lord eh. Kung kailan bilang na yung araw mo, tsaka ka pa niya pagtatagalin. Dahil nandun tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Totoo po yun, talagang hindi ko rin maisip na bakit ganito ang Panginoon na talagang gigisingin ka niya. Bakit? Dahil naging buhay mo na. Amen? Kapag pala ang isang bagay na ginagawa mo sa Panginoon, isininapamuhay mo na, hindi mo na makakalimutan. Amen? Ako nahihirapan na lumuhod. Pero pagdating sa pagsamba na sa Panginoon, I bow down before God. Minsan hindi ko namamalayan, 20 minutes na pala akong nakaluhod. Kapag naramdaman mo yung presensya ng Panginoon, habang ikaw ay sumasamba, hindi mo na nalilimitahan, hindi mo nalalaman ang oras. Pagkatapos mo palang manalangin, naka 1.5 hour ka na. Amen? New season. Kailangan bagong, ibahin din natin yung panahon, yung ating hindi nagampanan noon dati. Hello? Dapat ibahin din natin na Panginoon, dapat dagdagan pa natin habang dumarating yung mga panahon. Natutuwa nga ako kay Sister Wilma. Nakakasama na siya sa kanilang prayer tuwing Miyerkules. Amen? Ibig sabihin, yung season mo, pinapaunlad ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya't marami ding gagawin sa buhay natin ng Panginoon kapag tayo po talaga ay naglingkod sa Panginoon. Kung tutusin, alam niyo po, kung tutusin sa nararamdaman ko, parang ayaw ko na. Parang hinihila na ako ng flesh. No? Parang hinihila na ako ng flesh na tigilan mo na yan, magpahinga ka na lang. Pero binibigyan pa ako ng Lord ng ng magagandang pananaw sa buhay tungkol sa spiritual. Kasi kung katawan ko lang ang susundin ko, matagal na akong tumigil.
Matagal na akong huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi yun eh. Ang pananaw ko kasi, habang ako'y nabubuhay, no, pinagpipray ko sa Lord, Lord, konti na lang ang panahon ko. Konti na lang. Kaya gamitin mo na ako. Pagagamit ko na sa'yo. Amen? Nakakatuwa si Lord. Yun ang minsan kaya nung pag sumasamba ko, yun iniiyak ko sa Kanya na, Lord, konti na lang ang panahon ko, igugugol ko na sa'yo. Amen? Senyor? Kaya ba? Lalo na itong mga kabataan na ito. No, lalakas pa nito eh. Diba? Ngayon pa ba tayo susuko? Ito mga kabataan, hindi naman sa dinideclare ko, minsan may time yan na dumarating sa buhay nila ang pagsuko. Kasi mga bata pa yan eh. Marami pang tinatanaw sa buhay yan, marami pa yan gustong gawin sa buhay. Pero hindi katulad namin na pabalik na kasi papunta pa lang sila eh. Kami pabalik na. Kumbaga sa amin yung araw, diba? Kumbaga sa amin, yung araw na ano na, yung bang nasa ganun na ng bundok yung kalahati. Konti na lang ang makikita mo, sunset na. Hindi katulad ng mga batang to, sumisikat pa lang. Pasikat pa lang. Kaya malakas pa ang ano niyan eh, ang impact niyan eh. Pero sabi nga ni Pastor Pin kanina, walang matanda-matanda. Amen? Walang may sakit, walang may sakit. Lahat tayo gagamitin ng Panginoon. Amen? Kasi kung hindi rin ako nagbubulay sa buhay ko, no? Sabi ko nga sa inyo kanina, kung physical ko ang pagbabasihan ko, di ko na kaya. Pero ang pinagbabasihan ko, yung spiritual na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Lagi akong nagpipray, lagi akong nagbabasa, lagi akong nagbubulay, lagi akong gusto ko lahat ng gawain dito sa maatinan ko. Yun ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Amen po? Hindi po natin pagsisisihan. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.